Mga ka-bake and roll, welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys ay gagawa tayo ng New York style chocolate chips cookies na 3 ways. Ayan, bali tatlong klase ng cookies yung gagawin natin ngayon guys gamit ang isang cookie dough lang. Magbibigay din ako ng mga tips kung paano magiging soft and chewy yung ating cookies. Pwede ito pang snack, pang baon ng ating mga kids. Mabilis lang itong gawin guys at napakasimple lang din ng mga sangkap nito kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay sasalain muna natin lahat ng ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, baking powder, baking soda at saka yung ating cornstarch or yung ating corn flour. I-mix lang natin ito, then set aside lang muna natin yung ating dry ingredients. Then dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating softened butter. Ayan, dapat malambot yung ating butter. Ayan, bali Magnolia yung ginamit ko ditong brand guys. Pwede kayo gumamit ng ibang brand. Then ilagay na rin natin yung ating light brown sugar at saka yung ating white sugar. Pwede kayong gumamit ng dark brown sugar, pero mas gusto ko yung light brown lang guys para hindi ganun ka-dark yung kulay ng ating cookies. I-mix lang natin ito gamit ang ating wire whisk ng mga 1 minute hanggang sa ma-absorb na ng butter yung ating sugar. Huwag po natin siyang i-overmix guys hanggang sa mag-well combine lang silang dalawa. Then ilagay na rin natin yung ating 2 large egg at saka yung ating vanilla. Then haluin lang natin ito ulit ng mga 30 seconds. And ayan, kapag wala natin nakikitang trace ng egg at saka ng vanilla, pwede na ito ilagay na natin yung ating dry ingredients. Ayan, then dito guys, nag-iwan ako ng mga 1/4 ng ating dry ingredients para i-coat natin mamaya yung ating chocolate at saka yung ating nuts. Hahaluin lang natin ito guys gamit ang spatula para hindi natin siya ma-overmix. Ayan, hanggang sa wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Then sunod na natin ilagay yung ating chocolate chips at saka yung ating nuts. Ilagay muna natin siya dito sa ating natirang flour. Ayan, i-coat lang natin siya guys para pagka hinalo natin siya sa ating dough at i-bake na natin mamaya yung ating cookies, hindi po mag-slide yung ating chocolate chips, so kailangan naka-coat siya ng flour. Cut and fold method lang din yung gagawin natin dito guys para hindi natin ma-overmix yung ating dough. Ayan, hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, pwede na yon. Pagkatapos natin siyang haluin, ayan, nakikita nyo guys, napakalambot pa ng ating cookie dough. So, hindi natin siya ma-form ngayon. Kailangan muna natin siyang ilagay sa fridge ng 3 to 4 hours bago natin siyang ihulma. Then, after 4 hours, ito na yung ating dough. Ayan, matigas na siya guys. Nagtimbang lang ako dito ng 70 grams kada isang cookies natin. Ayan, pero yung timbang talaga ng New York style guys na cookies, malalaki talaga yun. Nasa 100 to 170 grams kada isang dough. Kung gusto nyong malaki talaga yung inyong cookies, pero pang bahay lang naman ito guys. At saka yung packaging na meron ako, ganun, itong size lang yung kasya, kaya 70 grams yung ginawa natin ngayon. Then ayan guys, bibilogin lang natin siya. Then naglagay lang ako ng mga mark. Ayan, tinutusok-tusok lang siya ng konti lang, hindi masyadong malalim guys. Ayan, ganyan lang siya guys. Then ayan, pwede na ito, ilagay na natin siya sa baking tray. Then ulit-ulitin lang natin tong proseso na to dun sa ating mga natira pang dough. Ito yung unang way ng paggawa natin ng chocolate chips cookies guys. Ayan, ito yung lalagyan natin mamaya ng chocolate sa ilalim. Tips ko lang guys, kung gusto nyong ihulma agad yung inyong cookie dough after nyo siyang mamix, ayan, gumamit kayo ng malamig na butter o yung super lamig na butter guys, yung kagagaling lang sa fridge. Ayan, yun yung gamitin nyo guys. Ako kasi ayan, softened butter yung ginamit natin dito para gusto ko siyang i-chilled muna or i-chill muna guys para mag-absorb talaga lahat ng flavor dun sa ating cookie dough. Pero kung nagmamadali kayo guys, pwedeng yung procedure na yun ang gagamitin nyo or yung gagawin nyo, yung cold butter ang gagamitin nyo sa inyong cookie dough. Then ito naman yung pangalawang way natin guys, gagawa tayo ng s'mores cookies. Ayan, pwede pa kayo maglagay dito guys ng grahams sa ilalim. Yung i-slice nyo lang yung, di ba may yung biscuits ng grahams, buo yun guys, i-slice nyo lang siya or i-cut nyo lang siya guys, yung parang square, din ilagay nyo siya sa bottom part ng ating cookie dough. Then kapag ilagay natin yung ating marshmallow sa loob guys, ayan, wag nating isarang maigi yung ating cookie dough. Ayan, kailangan nakikita pa rin yung ating marshmallow para madali siyang mag-melt. Pwede nyo rin siyang lagyan ng chocolate sa loob guys na Hershey's, ayan, bago nyo siya balutin. Pero yung
ginawa ko dito guys, ito lang pinakita ko lang sa inyo para may option kayo. Pwede ring mamaya nyo na ilagay yung inyong Hershey's after nyo siyang mabake. Sa ibabaw nyo siya ilagay. Ito naman yung pangatlong way ng ating chocolate chips cookies guys. Ayan, ito yung pinaka-classic or yung original na chocolate chips. Nag-add ako dito sa ibabaw ng chocolate chips. Ito, isa lang yung ginawa ko dito guys. Ito yung pinaka-last na dough natin natira. Malaki ito guys, nasa 100 grams ito kasi nilahat ko na. Nag-add lang ako dito ng chocolate chips sa ibabaw. Pero pwede naman guys kahit hindi na. Ayan, then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 15 to 16 minutes hanggang sa slightly brown lang yung ibabaw ng ating cookies. Dapat yung center ng ating cookies guys ay malambot pa rin. Ayan, palatandaan yun nga hindi natin na overbake yung ating cookies kasi kapag ipipress nyo siya at matigas na yung gitna ng inyong cookies, ibig sabihin guys na overbake nyo na yung inyong cookies kapag lumamig siya, sobrang tigas na niya so hindi nyo na siya ma-enjoy. So kailangan tandaan natin yung mga tips na yun guys para hindi tayo pumalpak sa paggawa ng ating chocolate chips cookies. Ayan, then meron tayo dito guys na dark chocolate. Ito yung unang way na gagawin natin sa ating cookies. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys yung ating New York style chocolate chips cookies. Ayan, napakaganda ng tindig ng ating chocolate chips. Achieve natin yung New York style na cookies. Meron pala tayong dark chocolate dito guys. Ayan, minelt ko lang siya sa microwave. Ito yung unang way na gagawin natin sa ating cookies. Ayan, kapag malambot na siya or smooth na siya guys, maglagay lang tayo dito ng mga 1 and 1/2 tablespoon na melted chocolate. Then, ilagay natin yung ating chocolate chips cookies. Ayan. Tinry ko rin i-dip yung ating cookies dito sa ating melted chocolate, guys. Pero, sobrang lambot pa niya kasi medyo warm pa yung ating cookies. So, mahirapan tayo, guys, kapag ganun yung method yung gagawin natin. So, kailangan ganito na lang yung gagawin natin, guys. Maglagay lang tayo ng melted chocolate sa baking tray. Then, tsaka natin ipatong yung ating mga cookies. Nagkulang ako ng melted chocolate, guys. And, dinrefill ko na lang sa ibabaw yung ating cookies. Then, after nito, guys, ilagay lang muna natin sa chiller yung ating cookies na mga 30 minutes hanggang sa mag-set lang yung chocolate na nilagay natin sa ilalim. Then, ito naman yung ating marshmallow. Then, gumamit pala ako dito ng ring, guys. Kung gusto nyong gawing bilog talaga yung inyong cookies, yung side, ayan, pwede nyong gawin itong procedure na ito. Gumamit lang kayo ng yung ring, kahit anong bilog na bagay, guys. Then, iswirl nyo lang yung inyong cookies para maging bilog siya. Then, dito na natin ilagay yung ating Hershey's. Ayan, ilagay ko siya sa ibabaw habang mainit pa yung ating cookies para mag-melt siya, guys. Ayan. Papakita ko lang sa inyo guys kung gaano ka soft and chewy yung ating New York style na cookies. Ayan. Crispy yung labas niya guys. Din napaka-soft and chewy yung loob ng ating cookies. Ayan. Nakuha natin yung texture na hinahanap natin. Tips ko lang guys, tatandaan nyo itong tips na ito guys at huwag nyo kalimutan. Nakikita nyo ba guys yung s'mores cookies natin? Medyo nag-spread siya. Kasi nakalimutan ko naka-expose pa lang siya dun sa counter natin. So medyo lumambot yung ating dough. Kaya tandaan natin guys, kapag hindi natin gagamitin yung ating dough or halimbawa gumawa tayo ng maraming batch, kapag hindi muna natin siya gagamitin guys, ibalik muna natin sa chiller or sa fridge or kahit naka-forma siya or nakahulma na siya guys. Kung hindi nyo pa siya i-bake, ayan, ibalik nyo muna siya sa chiller para hindi lumambot yung ating cookie dough. Ito pala yung pinaka-paborito ko dito guys, itong nilagyan natin ng chocolate sa ilalim. Ayan, gustong gusto ko ito guys at ang sarap nito. Itong cookie dough natin guys, hindi siya masyadong matamis. So ang matamis dito kung gaano kayo kadami maglagay ng chocolate chips or wag kayong gumamit dito guys ng milk chocolate. Dapat dark chocolate yung gagamitin nyo dito guys para hindi ganun katamis yung inyong cookies. Basta yung pinaka-base natin guys, hindi siya matamis guys, sobrang sakto lang yung timpla niya. Basta kayo na bahala guys, pwede kayo mag-add pa ng chocolate chips. Basta doon nagdedepende yung tamis niya guys, doon sa ilalagay nating chocolate chips. Ang pag-costing ko pala dito sa ating mga cookies guys, base doon sa ingredients na ginagamit ko. Ayan, bali 10 pesos per grams yung pagbenta ko dito guys. Halimbawa kapag 50 grams siya, 50 pesos yung pagbenta ko dito. Kapag 70 grams, 70 pesos naman kada isa yung benta ko. Ganun lang yung pag-costing ko dito guys. Kasi hindi rin mahal na rin yung mga ingredients kayo guys. Lalo na yung butter at saka yung ating chocolate chips. Ayan, mahal din yun guys. So kailangan tama lang din yung ilalagay natin na presyo dito sa ating mga cookies. Masarap din ito guys, i-partner sa malamig na milk yung ating cookies. Then ito yung pinakamalaking cookies na ginawa natin guys. Ito yung sobrang dough kasi natin. Bali 100 grams kaya nilahat ko na. Ito yung classic cookies natin.
Ayan, papakita ko lang yung texture niya sa loob guys. Ayan, napaka-soft and chewy niya guys. At yung loob niya guys, ayan nakikita niyo sobrang moist niya. Ibig sabihin sakto lang yung pag-bake natin ng ating cookies kasi kapag ka na-overbake natin siya guys, dry na yung magiging texture niya sa loob. So kailangan tandaan natin guys yung sinabi ko kanina, kailangan malambot pa rin yung gitna or yung center ng ating cookies after natin siyang ma-bake. Magsiset pa kasi siya guys kapag lumamig na siya. Basta take note nyo lang yung mga tips na sinabi ko guys. Then yung oven temperature natin, mahalaga din dito guys. Kailangan pag sinabi kong 170, yun yung susundin nyo guys. Kasi kapag sobrang baba yung temperature nyo, may tendency na mag-spread ng sobra yung cookies nyo kapag i-bake nyo siya. Huwag din natin overmix yung ating paggawa ng cookie dough para hindi rin po pumalpak yung cookies natin. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.